Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, talagang pag-usapan, talakayin po natin mga kaibigan. Itong pagkatalo sa kataas-taasang hukuman nitong dating Presidente Digong, ikangahoy nilampaso ni dating Senador Trillanes. Mga kaibigan, tungkol dito sa usapin na illegal na pagbawi ng amnesty na iginawad dito dati kay dating Senador Trillanes. Trillanes bumelta na po binira itong si Digong. Ang sabi nga na dating Senador Antonio Trillanes, siya ay inabuso ng dating Presidente Digong. Inabuso ang kapangyarihan at siyempre, naku po, pasintabi ho dito sa aking sasabihin, mga kaibigan, malaking katangahan ho ang ginawa sa kanya ng dating presidente. Hindi ho ako ang may sabi. According ho dito sa dating Senador Antonio Trillanes. Yan po mga kaibigan at marami pang iba ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, samahan nyo po akong panoorin. Hindi lang itong pang-aabuso ng kapangyarihan, kung hindi sukdulang katangahan, no? Kasi bilang abogado, dapat alam nila na hindi pwedeng gawin yan. No? Pero pinakita nila na gagawin nila, wala silang pakialam kasi tatakutin nila ang iba't ibang institusyon. Idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang pagbawi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa amnesty ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang proklamasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbabasura sa amnestiya para kay dating Senador Antonio Trillanes. 2018 nang lagdaan ni Duterte ang Proclamation 572 na layong bawiin ang amnesty ni Trillanes. Pero sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi nitong walang kapangyarihan ang Pangulo na bawiin ito nang hindi inaaprubahan ng Kongreso. Paglabag daw ito sa karapatan sa due process si Trillanes. Dahil nilabas ang proclamation ilang taon matapos igawad ang amnesty ng dating senador. May sapat na ebidensya rin daw na naghain sa amnesty application si Trillanes. Taliwas yan sa unang sinabi ng proklamasyon na hindi naghain ng official amnesty form ang dating senador. Laking pasasalamat naman ni Trillanes sa desisyon ng Korte Suprema. Anya, pang-aabuso ang ginawa ni Duterte sa pagbawi sa kanyang amnestiya. Hindi lang itong pang-aabuso ng kapangyarihan, kung hindi sukdulang katangahan, no? Kasi bilang abogado, dapat alam nila na hindi pwedeng gawin yan. No? Pero pinakita nila na gagawin nila, wala silang pakialam kasi tatakutin nila ang iba't ibang institusyon. Agad namang bumelta dyan si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. There are as many opinions as there are lawyers. Iba-iba ang kanilang pananaw. Kaya nga meron tayong Korte Suprema para kung ano yung kanyang pananaw, whether we agree with it or not, yun ang tama at yun ang sundin. Dagdag pa ni Panelo, wala namang magagawa si Duterte kung ito ang desisyon ng Korte Suprema. Pero naniniwala silang hindi nasunod ang proseso sa application at pagbibigay ng amnestiya kay Trillanes. Alright, shout out News 5. Ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips. Pwede po nating suportahan yan News 5. Nako po, eto,
mga kaibigan, malutong, matindi mainit itong buwelta ni dating Senador Trillanes, sapagkat sinasabi nga dito sa gulong ng video na ito ay inabuso ng dating Pangulong Duterte ang kanyang kapangyarihan at inabuso itong kapakanan ni dating Senador Trillanes. Inabuso ang kanyang karapatan at siyempre ito ay malaking katangahan. Naku mo. Ay ito na ang oras at panahon ng paglabas ng anumang katotohanan at siyempre ito ay isang paraan din kung paano maningil kapag nagkaroon ka po na ikangay hindi tamang gawain. Datapwat sa puntong ito ay maliwanag ho. Diyan po sa desisyon ng Supreme Court. Yan ho ay kataas-taasang hukuman. Ito po ay walang duda dahil ito po ay sinuri ng ilang taon ng sinasado sa desisyon ay nagwagi itong dating Senador Trillanes laban ho dito sa pagbawi sa kanya ng amnesty na walang karapatan bawin ni Digong ang amnesty dito ho kay dating Senador Trillanes. Hindi ko na po isa-isahin mga kaibigan kung ano ang rason dahil nandiyan no sa gulong ng video. Alam ko ho, napanood nyo mga kaibigan. So ito ang matinding hagupit. Sino ho ang paniniwalaan natin dito mga kaibigan? Alam ko ho, itong mga taga-suporta ni Digong ay kahit mali ay maniniwala at maniniwala po yan mga yan. Ganyan po sila kabangag. Katulad po nito, pumapapil. Ito nga isang abogado na nasubrahan ng talino na itong si Pumilo. Itong si Pumilo, hindi naman lingid sa inyong kalaman. Ito ay laman din ho ng aking channel nung kapanahonan po nang tinatalakay natin ay itong kaso ni Tebes. Ay ito ngayon, nakita muli natin at muli natin pagbibigyan ng kaunting pansin, mga kaibigan, ay hindi po tayo kailangan na mag-aral ng isang abogado katulad nila. Hindi na dapat po tayong maging dalubhasa para lubuso nating maunawaan itong mga tirada, rason nitong ni Atty. Pumilo. Ay talagang nasubrahan ito ng talino. Kaya pangit ho ang lahat ng sobra. Katulad doon ito ni Pumilo, nasubrahan na naman ang talino. Wala po tayo sinisiraan na kapwa dito. Mantakin mo. Kayo na magsabi kung mali ako o tama sila. Kung mali ako, tatanggapin ko. Dahil normal lang na nagkakamali. Baka nga nagkakamali ako dito sa aking public opinion. Na ang sabi ni Atty. Pumilo ay kanya-kanya daw opinion. Kanya-kanyang opinion ang mga abogado at siyempre opinion iyan ng Supreme Court. At hindi sila naniniwala na ika nga po'y tama ang ginawa ng Supreme Court. Dahil opinion. Kanya-kanya daw po ng opinion. Naku po, abogado ka, maniniwala ka sa opinion, sa legal na proseso. Kung kami mga vlogger ho, mga kaibigan, kami ho ay nagbibigay ng public opinion, mga punto de vista. Ba't hindi po yan ikangay sa legal battle na nasa korte? Ito po yung usapan ay Supreme Court na. Dapat datapuatan sabi niya, ay kanya-kanyang opinion daw yan ng ikangahoy Supreme Court. Naku po, paano ito naging isang abogado? Hindi naman po tayo nagmamarunong dito. Hindi tayo nag-aalam-alaman. Pansinin niyo po. Yan ba tama na sabihin niya na isang opinion lang at kanya-kanyang opinion? Mga kaibigan, hindi po yan opinion ng Supreme Court.
Hindi po yung opinion na naghatol dito, na naglabas ng hatol. That is the legal basis na nagbase ho sa mga ebidensya. Yung mga ebidensya na yon ay mayroon. Kaya po yan ay nagkaroon na ika nga po talunin si Digong. Na ika nga sinasabi ng Supreme Court na walang karapatan si Digong. Na ika nga po bawiin ng amnesty. Dahil mga procedure at may mga proseso na dapat gawin katulad ng nandiyan. Hindi ko na-explain. Paano sasabihin ni Atty. Pumelo na isang kanya-kanyang opinion lang yan at opinion yon, mga kaibigan? Ano ka, vlogger? Hindi naman vlogger yung nasa Supreme Court. Kami mga vlogger ay nagbibigay ng public opinion katulad namin. But depende sa sitwasyon. Yan ay usapin legal. Paano papasok din yun? Yung mga opinion. Sila ho ay nagbase, tuturuan kita, Atty. Pumelo, kaya po na ganyan ang desisyon ay may nagpinagbasihan po, pinag-aralan, hindi po sa pamamagitan ng opinion. Diyos ko po, Rode Santissima, Manlabiret, hindi ko dapat sabihin sa iyo yan, Atty. Pumelo. Dapat kami ang turuan mo sa mga legal kapupulutan ng aral ang sinasabi mo sa social media dahil isang abogado ka. Ba't datapuat sa puntong iyan sa mga sinasabi mo na opinion? Hindi ho opinion yan. Kaya nagkaroon ng desisyon. Nagbase ho sa mga legal at dokumento na strong evidence. Kaya ho pinagbawalan na ika nga po unconstitutional. Ang sinasabi na ika nga po pagbawi ng amnesty dito kay Trillanes, kaya hindi ho pinayagan. Nandoon po yung power of abuse. Pag-aabuso ng power bilang isang presidente, pumapasok doon yun, Atty. Pumelo. Naku po, diba? Maliwanag sabi ko nga sa inyo, kung tayo ay hindi magsusuri, diyan sa mga sinasabi na yan, ay ang abogado ho, ay magaling ho, matalino, but magaling din ho magbaluktot. Magaling magbaluktot, hindi naman po lahat, mga kaibigan. Ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan, dapat kung anong mayroong desisyon po dito, igalang, ay kung isang abogado ka man, irespeto mo ang desisyon dito. Na huwag mong sabihin opinion. Nagbabase po sa legal na mga ebidensya. Ay nagagawa niya ho. Dahil bangag din ho ito. Dahil sa maduming politiko. Dahil pinagtatanggol niya ang kanyang amo. Nako, wala na naman po tayong oras mga kaibigan. Bigyan po natin ng part 2 ito. Pasensya na po. Alam kong nabitin kayo at nabitin din ako. At diyan po sa comment section, huwag po kayong matakot, magbigay ng inyong public opinion. At syempre, isang like lang po sa bawat video na aking upload. At maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.